Mga kababayan, handa na ba kayong makaramdam ng kilabot sa inyong mga balat? Sa makasaysayang pader ng Universidad ng Santo Tomas, may isang misteryosong kwento ng pagkakaibigan, pag-ibig at takot na naghihintay. Sa gabing ito, saksihan natin ang kakaibang samahan ni na Alexa at Carlo, nababalot ng kakaibang lamig sa inyong paligid. Huwag bibitaw, dahil ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa isang paglalakbay sa dulo ng ating mga upuan kung saan ang bawat lunok ay puno ng takot at ang bawat halik ay may taglay na hiwaga. Sa gitna ng makasaysayang Universidad ng Santo Tomas, si Alexa ay tahimik na nag-aaral, pinaliligiran ng mga libro na tila mga bantay sa kanyang konsentrasyon. Sa tabi ng kanyang mesa, may nakahandang alcohol at wet wipes, mga sandata niya laban sa mikrobyo. Sa bawat paglipat ng pahina, maingat niyang pinupunasan ang kanyang mga daliri. Tila ba may kinatatakutan na hindi nakikita ng iba. Sa pagitan ng mga klase, parang isang maingat na mananayaw si Alexa sa pag-iwas sa mga taong masiksik at sa mga kaibigang mahilig magbeso-beso bilang pagbati. Para sa kanya, ang bawat pisikal na kontak ay isang panganib na kanyang kailangang iwasan. Sa isang sulok ng tahimik na kantina, si Alexa ay kumakain mag-isa, tila ba isang isla sa gitna ng dagat ng mga estudyante. Maingat niyang pinupunasan ang kanyang mga gamit bago at pagkatapos kumain, isang ritual na nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Isang araw, habang siya ay nag-iisa, isang bagong mukha ang lumitaw sa kanyang mundo. Si Carlo, na may dalang kaayusan at kakaibang gawi tulad niya, ay napansin ang kanyang mga ritual at nagpa siyang lapitan siya. Sa kanilang pag-uusap, agad nilang napag-alaman na mayroon silang parehong interes at pananaw sa buhay. Sa isang malinis at maaliwalas na coffee shop sa loob ng campus, nagkasama sina Alexa at Carlo. Parehong may dala-dalang sariling kape at pagkain. Habang nag-aaral, hindi nila namalayan ang paglipas ng oras na parang ang mundo ay umiikot lamang para sa kanilang dalawa. Nagkukwentuhan sila tungkol sa kanilang mga paboritong libro at musika. At dito, lalong napansin ni Alexa ang pagiging maalaga ni Carlo sa kanyang mga gamit at sa kalinisan ng kanyang paligid. Para kay Alexa, si Carlo ay isang bihirang kayamanan na kanyang natagpuan. Isang hapon, habang naglalakad sila sa sunken garden ng universidad, nag-alok si Carlo ng isang sorpresa para kay Alexa. Sa kanyang mga mata, makikita ang pagkasabik at pagtataka sa kung ano ang maaring sorpresang iyon. Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay malapit ng subukin ng isang hindi inaasahang pangyayari. Ano kaya ang sorpresang inihanda ni Carlo? At paano ito magbabago sa takot na kinakaharap ni Alexa araw-araw? Ang susunod na kabanata ay magdadala sa atin sa isang lugar kung saan ang tubig at takot ay magsasalubong. Sa gitna ng tahimik at liblib na talon sa laguna, nagtatampisaw si Carlo sa malinaw na tubig habang si Alexa, na nakaupo sa isang malaking bato, ay pinagmamasdan ang kagandahan ng kalikasan. Ang tunog ng umaagos na tubig ay tila musika sa kanilang picnic. Ngunit hindi maikakaila ang pag-aalangan sa mga mata ni Alexa. Alexa, halika. Ang sarap ng tubig, sobrang linaw. Sigaw ni Carlo na parang isang batang walang inaalalang problema sa mundo. Ngunit si Alexa, kahit gustuhin man niyang sumama, ay hindi magawang iwanan ang kanyang ligtas na pwesto sa bato. Sa isang mapaglarong sandali, bigla na lang nag-dive si Carlo at nagkunwaring nalunod gamit ang snorkel. Alexa, tulungan mo ako. Pabiro niyang sigaw mula sa ilalim ng tubig. Sa una, napatalon si Alexa sa takot. Ngunit nang makita niyang nakangiti si Carlo sa ilalim ng tubig, hindi niya napigilang mapangiti. Ikaw talaga, Carlo, ang kulit mo. Sigaw niya pabalik. Ngunit may kurot pa rin ng pag-aalala sa kanyang mga mata.
Ano kaya ang mangyayari kapag ang biro ay naging totoo? Abangan ang susunod na kabanata ng kanilang kwento. Nang muling subukan ni Carlo ang kanyang biro at magkunwari na nalunod na naman, hindi na pinansin ni Alexa ang kanyang kapilyuhan. Abala siya sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Iniisip na isa na namang kalokohan ang ginagawa ni Carlo. Ngunit nang tumingin siya sa pampang at makita ang snorkel ni Carlo na mag-isa, nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha. Mula sa inis ay napalitan ito ng takot at pag-aalala. Carlo, asan ka ba? Sigaw ni Alexa habang dali-daling tumayo at tinatanaw ang paligid. Sa desperadong paghahanap, nakita niya si Carlo. Walang malay at lumulutang sa tubig. Ang kanyang bibig ay may bakas ng laway at lumot. Nagsimula nang bumilis ang tibok ng puso ni Alexa at sa isang iglap, nalimutan niya ang kanyang pagkasuklam sa hindi kalinisan. Carlo, kaya mo yan, laban lang! Sigaw ni Alexa habang hinila niya si Carlo palapit sa pampang. Ang kanyang determinasyon ay lumitaw, pinapawi ang anumang pag-aalinlangan at pagkasuklam na dati niyang nararamdaman. Ngunit ano nga ba ang kahihinatnan ng kanyang pagtatangkang iligtas ang kaibigan? Hanggang saan hahantong ang kanyang katapangan? Maghanda sa isang paglalakbay ng takot at katapangan sa susunod na yugto ng kanilang kwento. Sa isang tahimik na kwarto ng ospital, tanging hikbi lang ni Alexa ang maririnig habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni Carlo. Nakapaligid sa kanya ang mga makina na nagbibigay buhay sa katawang walang malay ng kaibigan. Ang mga luha niya ay tahimik na pumapatak sa puting kobre kama, habang ang mga aparato ay patuloy sa pagtunog ng buhay ni Carlo. Pag-uwi ni Alexa sa kanyang apartment, bakas sa kanyang mga matang lumuluha ang bigat ng pagkakasala. Nakatutok siya sa telebisyon, kung saan paulit-ulit na ipinalalabas ang balita tungkol sa trahedyang sinapit ni Carlo. Parang isang masamang panaginip na hindi niya magisingan. Ang kanyang mundo'y unti-unting nagdilim sa bawat detalye ng balita. Sa mga sumunod na araw, nagkulong si Alexa sa 4 na sulok ng kanyang kwarto. Gabi-gabi, ang tulog niya ay pinuputol ng mga bangungot na nagpapabalik sa kanya sa malinaw na tubig ng talon, kung saan lumulutang ang mga imahe ng laway at lumot. Ang takot at sindak ay nagiging totoo sa kanyang isipan na para bang siya'y nalulunod kasama ng kanyang mga alaala. Isang gabi, biglang napabalikwas si Alexa mula sa kanyang bangungot. Sa kadiliman ng kanyang silid, ramdam niya ang isang kakaibang lamig at presensya. Ang kanyang balat ay nangilabot at ang kanyang hininga ay parang hinahabol ang bawat segundo. Sa gitna ng dilim, unti-unting lumitaw ang malungkot na mga mata ni Carlo na tila ba'y nagmamakaawa. Dahan-dahan siyang lumapit kay Alexa at sa bawat hakbang niya, ang hangin sa kwarto ay tila naging mas mabigat. Ang kanyang puso'y kumakabog sa takot, ngunit may bahagi rin ng kanyang kaluluwa na naghahanap ng kapayapaan. Nang tangkain ang multo ni Carlo na halikan si Alexa, isang pakikibaka ang sumiklab sa kanyang kalooban. Ang takot at pagkasuklam ay nagtalo sa kanyang dibdib, ngunit sa kakaibang paraan, naghahangad din siya ng kapayapaan at pagtanggap. Sa pagharap ni Alexa sa kanyang pinakamalalim na takot, isang mahiwagang pagtanggap ang kanyang nadama, ang hindi inaasahang pagpapakita ng pag-ibig mula sa kabila. Sa sandaling iyon kahit paano may kapayapaang yumakap kay Alexa. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi magtatagal dahil may mas nakakatakot pang mga lihim ang naghihintay na mabunyag. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Alexa sa kanyang pakikipagharap sa mga multo ng kanyang nakaraan? Sa huli, natutunan ni Alexa na ang tunay na katapangan ay hindi lang sa pag-iwas sa dumi at mikrobyo, kundi sa pagharap din sa mga takot na hindi natin inaasahan. Mga ka-creepy, salamat sa pakikinig sa ating kwentong kababalaghan.
Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kabanata ng lagim sa bawat upload. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na takutan session. At bago kayo matulog, isipin ninyo baka sa susunod na paggising nyo, may kakaibang presensya na rin sa tabi ng inyong kama. Mag-ingat at hanggang sa muli mga ka-creepy.